Alam ko, simula pa lang, alam mo nang si Hana ang mahal ko. I was so happy nang di natuloy ang kasal nila ni Giancarlo. I'm sure alam mo rin kung bakit tinakda ang kasal nila in the first place. Isa pa rin sa mga hula ng lola mo. Tumawa pa ng mapakla ang binata pagkasabi nun. Anyway, I was really planning to follow Hana dahil malaya na naming ituloy ang naudlot naming kwento. Then, biglang nagsulputan iba't ibang malalaking projects so hindi ka pwedeng maiwan sa Giancarlo at ang lola. But we are already trying to rekindle our past through texts and phone calls. Tumigil to saglit para tignan ang reaksyon niya. Hindi maikakaila ang sakit na idinulot ng nalaman niya. May connection pa pala ang dalawa all this time. Yes, you're right. We never lose contact with each other. I think it's really true. First love never dies. Bakit ba siya sinasaktan ng gano'n ni Adrian? So to cut it short, what we had was just a no strings attached connection. Alam ko naman na alam mo ang sinuong mo nang pumatol ka sa akin. Hindi kita pinaasa sa pagsasabi ng I love you, right? To put it bluntly, I was just trying to pass the time with different women, including you, Claire. Habang hindi pa bumabalik si Hana. Kaya nga, wala rin pala akong karapatang magalit sa nalaman kong panloloko mo. My bad. I only say the magic words when I mean it and I never said I love you to you. Not even once. I hope naging klaro na siyang lahat ng tungkol sa namagitan sa atin. Hindi ako dumistansya sa iyo dahil sa panloloko mo sa amin. Hana is back for good. So, sinimulan ko nang iwasan ka hanggat maaga pa. I was trying to do it in a gentle way pero you're making it complicated. Kahit parang pakiramdam ni Clara, ilang beses tinarak na matalim na punya ng puso niya. Sa mahabang sinabi ni Adrian, wala ni isa mang luha na pumatak mula sa mga mata niya. Naging blanco na rin ang ekspresyon niya habang nakatitig sa binata. Isa pala siyang malaking gaga, ambisyosang gaga. Bakit nga ba naman naisip niya na mamahalin siya ng isang Adrian De Luca? Siya na walang gandang may pagmamalaki, na hindi mayaman at isang ordinaryong weirdo na babae. Magugustuhan nito? Siya lang naman ang lapit ng lapit dito, di ba? Tama nga ito nang sinabi nitong siya ang naghahabol sa kambal. Siya ang nagpresenta ng sarili niya sa mga ito. Hindi siya pinilit, bagkos siya ang namimilit na magustuhan ng mga ito. At willing pa nga siyang manggayuma para lamang doon. Pinagtatawanan siguro siya nito habang pinagmumukha niyang tanga ang sarili. Na patay dito. Ambisyosa ka nga, Clara. Tumunog ang phone ni Adrian. Saka lang niya naalalang nakatayo pa rin pala siya sa harap nito na parang tanga as usual. Hana, I'll be there in a few minutes. Yup, hintayin mo ko. Narinig pa niyang sabi ni Adrian bago siya tumalikod dito. Parang nawalan siya ng lakas kaya't dahan-dahan lamang ang ginawa niyang paglakad na parang nasa isang prosesyon. Di na siya magpapaalam na uuwi muna sa kanila para samahan ng lola niyang pumunta ng doktor. Ipapasa niya na lang ang resignation letter niya. Sana maaksidente siya at mabagok ang ulo at gigising na may amnesia. Gusto niyang kalimutan ang tungkol sa mga De Luca, lalong-lalo na si Adrian. Nakita siya ni Monica na naglalakad na parang zombie. Ilang beses siyang tinawag nito pero diretso lang siyang pumasok sa elevator para bumaba. Lalabas na siya ng building na yun at di na muling babalik pa. Sa kabilang banda, dumiretso si Clara ng uwi sa bahay ng mga De Luca. Kinandado muna niya ang puso para wag muna makaramdam ng kung ano habang sinusulat ang resignation letter niya. Nag-impake na siya ng gamit para umuwi na sa kanila nung araw ding iyon. Alam niya magugulat ang lola niya kapag nakitang bitbit na niyang lahat ng mga gamit. Natigilan siya na makitang panggagayumang libro ng lola niya habang inaayos sa mga gamit. Bigla, parang piniga ulit ng malalaking mga kamay ang puso niya. Maya-maya nawala ulit ang ekspresyon sa mukha niya at basta na lang itinapon sa basurahan ng librong iyon. Tinapon niya pati ng pink rubber shoes at masquerade mask na sinuot niya sa party. Iniwan niya sa cabinet ang lahat ng mga damit na binili ni Adrian para sa kanya. Mabuti na lang nasa studio pa rin ang gown na gawa ni Camille. Sasabihan niya na lang ang model na kaibigan tungkol doon. Nagpatawag siya ng taxi. Gusto niya sana magpaalam ng personal kay Mrs. De Luca pero wala ito sa bahay. Madalas kasi pumupunta to sa mga kaibigan at kamag-anak para wag mabagot sa loob. Magmula ng pagbawalan to ng mga apo na pumunta ng opisina para iwas stress. Binili niya sa katulong ang ganyang resignation letter. Sinabing kay Giancarlo ibigay iyon. Konti lang naman ng mga gamit niya kaya't binaba niya na iyon bago pa dumating ang pinatawag niyang taxi. Sa terminal siya nagpahatid. Na makaupo na sa loob ng bus, agad na tinawagan niya si Alicia. Doon na biglang bumuhos ang luha sa mga mata niya. Wala siyang pakialam kung tinitingnan na siya ng katabi niya sa bus.
Sinabi lang niya sa kaibigan na umuwi na siya sa kanila at pagkatapos, umiyak na lang ng umiyak na hindi na nagsasalita pa. Nagulat pa siya na magsalita ito. Clara, alam mo na ba kaya umiiyak ka? Biglang sabat ni Alicia. Napatigil siya sa pag-iyak dahil sa pagtataka. Ang alin? Nasa ospital ngayon ang lola mo. Mabutit na padalaw ko sa inyo nang biglang matumba yung lola mo. Tatawagan sana kita pero naunahan mo na ako. Sino ba nakapagsabi sa'yo? Ano na ang kalagayan ng lola? Didiretso na ako dyan, kamusta na siya? Ang lakas ng kaba ng dibdib niya sa nalaman. Hindi pa namin alam. Iniintay pa namin na lumabas ang doktor. Hihintayin ka namin dito. Wait lang at titingnan ko muna kung ano pang kailangan. Tatawagan kita mamaya. Paalam nito. Mas lalo siyang naiyak sa nalaman. Panay ang dasal niya habang bumubulwak ulit ang luha sa mga mata niya. Please Lord, huwag niyo pong pabayaan ang lola. Piping dalangin ng utak niya. Nang dumating siya ng terminal, kumuha siya ng tricycle na maghahatid ng mga gamit niya sa bahay nila. Kilala niya naman ng mga driver doon kaya't tiwala siya na ipahahatid ng diretso ang mga gamit niya sa kanila. Siya na may dumiretso na nga sa nag-iisang ospital sa bayan nila. Agad nang sinalubong siya ni Alicia dahil tinawagan niya itong pupunta siya. Naiiyak na yumakap agad siya sa kaibigan at tinanong kung saan kwarto ang lola niya. Ang sabi nasa emergency room daw at kailangan pa rin nila maghintay sa ibabalita ng doktor. Dalawa sila ni Alicia naghihintay sa labas nang sa wakas lumabas ang doktor at sinabing stable ang kalagayan ng lola niya. Nahimatay daw yata ang matanda dahil sa matinding sakit na nararamdaman nito dulot ng lumalaking tumor sa ulo. Mabuti na nga lamang daw at hindi nabagok sa matigas na bagay ang ulo nito nang matumba. Kinumpirma ng doktor na dapat nang tanggalin ang tumor sa ulo nito. Habang pwede pa, di na siya nagtanong pa kung magkano gagasasin at pumayag na siyang ischedule ang operasyon ng lola niya. Payo ng doktor, ilipat sa pribadong ospital ang lola niya sa Maynila dahil limitado lang ang kapasidad na maliit na ospital sa lugar nila. Tumawag si Giancarlo sa kanya kinagabihan. Sinabi niya agad na kailangan siya ng lola niya dahil nasa ospital ito at kailangan nasa tabi siya lagi. Ayaw tanggapin ni Giancarlo ang resignation niya at ang sabi, hahayaan mo na siya mag-emergency leave at pwede siyang bumalik kapag pwede na siyang magtrabahong muli. Tumanggi siya at sinabing baka hindi na siya makapagtrabaho ng Maynila dahil ayaw niyang mapalayo sa lola niya lalo na sa kalagayan nito. Naiintindihan naman siya ni Giancarlo. Nag-offer to ng financial assistance na mas lalong tinanggihan niya. Inilipat nga ang lola niya sa Maynila. Napapayag na niya ito nang mag-usap siya. Binigay nito ang naiwan sa pinagsandaan ng bahay, pati na rin ang mga naipon nitong pera na ipinadala niya rito buwan-buwan. Mabuti na lang dahil may naipon siya sa pagtatrabaho niya. Kailangan pang pilitin ng mga kamag-anak nilang sa Maynila na magpahinga dahil halos ayaw niya nang umalis sa tabi ng lola niya. Kasalukuyan niyang binabantay ng matanda na mahimbing na natutulog. Bukas na kasi ang operasyon nito. Napatayon siya sa may pinto na may kumatok doon. Naisip niya na ang pinsan siguro niya napapalit muna sa kanya para makatulog siya saglit sa bahay ng mga ito. Tumayo siya para pagbuksan ito. Laking gulat niya nang hindi inaasahang bisita ang nasa labas. Miss Diana? Napakunot noong tanong niya na makita ang babae. Kukulitin na naman ba siya nito? Tungkol sa trabaho? Nabalitaan kaya nitong umalis na siya sa Dynasty. Papaano? At anong meron sa kanya para habol-habulin siya ng kumpanya nito? Kumusta na ang lola mo? Sumilip pa ito sa loob at tinignan ang natutulog na matanda. Teka, paano naman ito na lamang nasa ospital siya at ang tungkol sa kalagayan ng lola niya? Miss Diana, hindi po yata itong tamang panahon para alokin niyo po ako ng trabaho. Agad na sabi niya sa babae bago pa siya alokin ulit nito. Papasukin mo siya, apo? Napalingon siya sa lola niya na gising na pala at pilit na bumabangon. Maagap na lumapit siya sa matanda pagkatapos buksan ng maluwang ang pinto. May I come in? Alanganing tanong pa ni Miss Diana. I'm sorry Miss Diana, pumasok na po muna kayo. Pinaupo niya ang babae sa upang naroroon na sa tabi ng kama habang nakaupo na rin siya sa kama ng lola niya. Nakita ni Clara makahulog ang pagkatingin ng dalawa. Mas lalo tuloy siyang nalito kung anong pakay ni Miss Diana at bakit parang inaasahan din ng lola niya ang pagdating nito. Magkakilala kaya ang dalawa? Ang lola ba niya ang kinausap ng babae para kumbinsihin siya na magtrabaho sa kumpanya nito?
O di kaya naman ay kliyente ba ng lola niya si Miss Diana? May ipagtatapat ako sa iyo, apo. Panimula ng lola niya na hinawakan ang mukha niya para tumingin siya rito. Patawarin mo ako kung di ako naging matapat sa iyo. Patawad kung pinagkait ko sa inyong pareho ang karapatan ninyo. Natatakot kasi ako mag-isa. Ikaw lang ang tayong naiwan ng tatay mo sa akin at di ko kaya kung pati ikaw ay mawawala. Patawad kung hindi ko malang naisip ang iyong kapakanan. Nagulat si Clara nang biglang umiyak ang lola niya at di na nagsalita pang muli. Naguguluhan man niyakap niya ito at hinahagod sa likod. Anong ibig ninyong sabihin, La? Hindi ko po maintindihan. Ash? Bumaling naman ang nalilito niyang isip kay Miss Diana. Sinong Ash ba ang tinatawag nito? Ash ang binigay kong palayaw sa anak ko. Naiiyak na ring sabi ni Miss Diana. Bakit naman nasali sa usapan nila ang anak ni Miss Diana? Naguguluhan na talaga siya, pero hindi niya alam kung sinong kakausapin niya sa dalawang umiiyak sa harapan niya. Maya-maya ay kumawala sa yakap niya ang lola niya at tinawakan ng dalawa niyang kamay. Klaring naman ang binigay ko na palayaw sa kanya. Ngumiti ng tipid ang lola niya at saka tumingin kay Miss Diana. Klaring! Mahinang bigkas naman ng babae na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Naalala niyang bigla. Hindi ba't walang anak si Miss Diana? Sino si Ash na anak daw nito? Nakita niyang may kinuha si Miss Diana sa loob ng bag nito. Nilabas ito ang isang damit na parang sa sanggol. Nakita niyang may nakalagay na Ash sa harap ng damit na iyon. Ito yung pinakauna kong ginawang damit na hindi damit ng isang manika. Ito ang damit na ipapasuot ko sana sa anak ko sa unang kaarawan niya. Humihikbing niyakapan nito ang damit na iyon. Namatay po ba ang anak ninyo? Malungkot na tanong niya. Sinunod pala nito sa pangalan ng anak ang pangalan ng kumpanya ng babae. Buhay ang anak niya. Ang lola niya ang nagsalita. Buhay ang anak niya at lumaking magandang maganda gaya niya. Dugtong pa ng matanda habang hinahawakan ng pisngi niya. Ash ang palayaw niya, galing sa totoong pangalan niya. Pabiglang bumaling ang tingin ni Clara kay Miss Diana. Kaya po ba inahabol ninyo ako dahil kapangalan ko po ang anak ninyo? Umiling-iling ito at saka tumayo at lumapit sa kanya. Ito naman ang humawak sa isa niyang kamay. Ako ang ina mo, Ash. Matagal na kitang gustong makasama. Hindi iilang beses ako nagmakaawa sa lola mo para lang makilala mo ko. Hayaan mo sana akong gampanan ng papel ko bilang ina mo. Ash, Claring, kahit ano pang palayaw mo, ikaw ang anak ko at sabik na ako makapiling ka. Hindi siya makapagsalita. Ayaw rumihistro sa utak niya ang mga narinig. Tiningnan niya ang lola niya para sabihin itong hindi iyon totoo. Pero yumuko lang ito habang mahigpit na hinawakan ng isa rin niyang kamay. Naramdaman lang niyang niyakap na siya na mahigpit ni Miss Diana. Sa kabilang banda, makalipas ang ilang taon, napatingin si Clara sa labas ng bintana ng eroplanong sinasakyan. Ilang minuto na lang at nasa Pilipinas na siya. Ilang taon na nga ba mula nang umalis siya ng bansa? Mag-6 na taon na pala mula nang lumipad siya papuntang London. Mula nang malaman niyang si Diana Madrigal pala, ang tunay niyang inay naging maayos ang takbo ng buhay niya. Ipinadala siya nito sa London para mag-aral at dahil na rin sa kahiligan sa kumpanyang meron ng ina, nag-aral siya sa College of Fashion sa bansang iyon. Hindi madaling tanggapin na si Diana Madrigal pala ang umabandona sa kanya. Naroon ang hinanakit niya sa ina dahil pinabayaan siya nito na mahigit 20 taon. Pero sa paliwanag nito at ng lola niya ay naintindihan niya ang lahat. Nang mamatay, sa aksidente ang ama niya ay kasama itong ibang babae. Buntis na noon ang ina niya sa kanya. Hindi naging madali rito. Nang ipinanganak siya, iniwan siya sa pangalaga ng lola niya at nagpa siyang magtrabaho sa Maynila para makalimot. 1 taong hindi nagparamdam ang ina. Bumalik ang ina niya noong 2nd kaarawan niya para sana isama siya sa ibang bansa. Kasalukuyan ng pinoproseso ng ina niya noon ang mga papeles dahil ikakasal na raw ito sa isang foreigner na nakilala nito online. Hindi pumayag ang lola niya. Walang nagawa ang magulang niya dahil alam nitong malaki ang kasalanan nito sa kanya. Umalis to nang di siya kasama. Hindi naging madali ang buhay nito na mapangasawang foreigner na nakilala lamang online. Palagi binubugbog to ng asawa hanggang sa tulungan to ni Mr. Madrigal, ang naging pangalawang asawa ng ina. Kinasuhan nitong unang asawa at naipakulong. Hindi kalaunan naging asawa nito si Mr. Madrigal. Nang mamatay ang unang asawa sa kulungan dahil sa sakit, madalas daw tumatawag ang ina sa lola niya para magmakaawang ibigay na siya, pero tigas tanggi pa rin ang matanda. Ang plano ng magulang niya ay kukunin na siya kapag uuwi na ito ng Pilipinas.
Nagsimula ng bagong negosyo mag-asawa sa London at pumatok naman iyon. Nagtitinda sila online ng damit na disenyo ng ina niya. Lumago iyon ang lumago. Maswerte raw ang mama niya dahil suportado ng asawa ang hilig nito. Hindi rin nahirapan sa negosyo dahil mayaman ang pamilya ng asawa nito. Napagpasya ng ina na umuwi ng Pilipinas para magpatayo ng kumpanya nang mamatay ang asawa nito. Kung hindi lang siya nito inisip, hindi na raw talaga sana ito babalik ng bansa. Pagkabalik ng mama niya sa Pilipinas, pinuntahan agad nito ang lola niya. Nagkita ang dalawa at nakiusap ang lola niya na ito na magsasabi ng katotohanan pagkatapos ng operasyon nito sa ulo. Yun yung panahon nakaka-diagnose lang na may tumor sa utak ang matanda. Pumayag naman ang mama niya. Laking tuwa nga raw nito nang hindi sinasadya. Makita siya sa isang party after na mahabang taon. Kaya pala panay ang tanong nito sa kanya nung gabing iyon dahil gusto nitong manigurado na siya nga ang anak nito. At yun na nga ang sumunod. Panay na ang pangulit itong lumipat siya sa kumpanyang pag-aari nito. Gustong-gusto na raw nitong sabihin ang totoo, pero inaalala nito ang kalagayan ng lola niya. Nag-alok pa raw ito sa matanda na ito nang gagasa sa lahat na syempre tinanggihan ng matanda. Malungkot na napangiti siya na maisip ang lola. Hindi pa may miss na niya ito. Sila. Noong lumipad siya ng London, sinama niyang lola niya. Naging maayos ang operasyon nito lalo at inilipat ito ng ina sa pribadong ospital at kinuhang pinakamagaling na doktor. Gusto rin sana ng mama niyang manatili sa London habang nag-aaral siya pero hindi nito po pwedeng iwan dahil sa Dashing Ash Agency lalo't kakasimula pa lamang noon. Binibisita na lang siya nito lagi at minsan naglalagay ito ng isang buwan o mahigit sa London para makasama sila. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya sa pagbabalik niyang iyon. Hindi niya kasamang lola sa pag-uwi kahit gusto na rin itong bumalik dahil kailan pa nito maghintay ng 4 na buwan. Mas lumuwang ang ngiti ni Clara na maisip ang dahilan kung bakit hindi na rin ito makaalis ng London agad-agad. Napatuwid siya ng maupo nang marinig ang announcement na nasa Pilipinas na sila. Again, Pinas. Kinakabang sabi ng utak niya habang di na kumikilos sa inuupuan. Di na siya nahirapang hanapin ang ina na susundo sa kanya sa airport dahil ang laki ng pabanner nito sa kanya. Katabi nito ang sa tingin niya ay driver nito na may hawak na malaking plaka na may nakasulat na Ash, ang naging palayaw niya sa 6 na taon. Tanging lola lamang niya ang tumatawag sa kanya ng Claring, pati na si Alicia na regular niyang tinatawagan nung nasa London siya. Speaking of Alicia, nakita niya ang patakbong babae sa kanya. Bigla rin tong tumigil saka tinanggal ang salamin sa mata para linisin muna at saka ibinalik. Napadilat tong napatitig sa kanya. Claring? Clara? At ubiling tanong nito. Nakangiting tumangutango siya. Bigla, nayakap ang kaibigan. Ako nga, ek. Natatawa ng sabi habang yakap-yakap pa rin ito. Tumili si Alicia at saka yumakap na rin sa kanya. Grabe, ang ganda-ganda mo na nga. Nagdadalawang isip talaga ako kasi mukhang model ang nasa harap ko. Clara, nagpa-plastic surgery ka ba sa London? Kumalasto sa yakapan nila, tinitigan ang mukha niya. Alam niya hindi na siyang dating Clara na may kulot na buhok na mukhang weirdo sa napakalaking salamin sa mata. Di na siya nagsusuot ng mga damit na halos kumot ang dating. Marami siyang natutunan habang nasa London siya. Ang pinakauna niyang ginawa na nagpasya siyang ayusin ang sarili, physically, ay ang pagpapastraight ng buhok niya. Ayaw na niyang makita ang kulot niyang buhok. Pinapaalala kasi ng Lagi kasing umaalingaw sa utak niya ang boses nito na nagsasabing gustong-gusto nito ang buhok niyang iyon. Pinilig niya ang ulo, tsaka tumitig na rin kay Alicia. Napangiti siya na makitang parehong Alicia pa rin ang sumalubong sa kanya. Si Alicia na naghatid din sa kanya sa airport noon. Hoy, ano? Nagparitoke ka ba? Mukhang alalay na talaga ako ah. Clara, ang ganda siguro ng weather sa London dahil ang kinis at ang puti-puti mo. Wow! Ang haba naman ng tahong ng sapatos mo and OMG na malagkit. Carry mo na magsuot ng damit na hindi aabot hanggang tuhod? Sigurado ka bang designer ka talaga at hindi model ng mga damit na gawa mo? Hindi matapos-tapos ang pagsasalita ni Alicia. Girls, sa kotse ninyo na ipagpatuloy ang kwentuhan ninyo at nakakaabana na tayo rito sa gitna. Nakatawang sabat naman ang ina niya. Welcome home, Ash. Bati ng ina niya at saka siya niyakap. Bumaling na rin siya rito at yumakap din na mahigpit. Bumawi ito sa loob ng 6 na taon. Ginampanan nitong mabuti ang role nito bilang ina. Mabilis na tunaw ang hinanakit niya rito dahil sa pinakita nitong kabutihan at pag-aalaga sa kanya.
Nandun to sa panahong kailangan niya ng inang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Ito at ang lola niyan tumulong sa kanyang harapin ang yugto na iyon ng buhay niya. Nakaakbay siya sa dalawa habang papunta sila ng sasakyan nila. Ang driver ng ina niya nagtulak ng cart na may laman ng mga bagahe niya. Hindi ilang beses na may nakakasalubong silang lalaki na nagpapakute sa kanya. Nasanay na si Clara sa ganong reaksyon na ibinibigay sa kanya lalo na ng kalalakihan. Gaya nga ng sabi ni Alicia, hindi na siya si Clara na katulad ng dati. Hindi na siya mukhang tangang babae na inaapakan ng iba dahil sa itsura at ayos niya. Wala siyang pinaritoking kahit ano sa katawan. Pero mula nang natuntong siyang ayusan at pangalagaan ng sarili, lumabas din ang nakatago niyang ganda. Ang sabi nga ng lola niya, namana niya ang magandang mukha sa ina. Hindi na siya nagsusuot ng salamin sa mata. Nagpa-laser eye surgery siya para hindi na siya mahirapang makakita kapag walang salamin. May mga panahon ding nagsusuot siya ng contact lens pero mas madalas hindi na. May regular workout din siya dahil busy sa pag-aaral at trabaho, kaya't gumanda rin ang hubog ng katawan niya pagkatapos ng itinapon niya na rin ang mga lumang damit niya. Nagsusuot lang siya ng mahabang damit kapag kinakailangan niya magsuot ng long gown sa isang party na dadaluhan. Hindi na siya sanay na binabalot ang buong katawan ng tela at dahil natutunan na niya na mahalin ang sarili sa panlabas man o panloob, nakaanyuan ay lumabas ang confidence niya sa pagkilos at pananalita niya. Hindi na nga siya ang tangang si Clara. Ipapakilala na pala siya ng ina bilang anak nito sa madla. May party na magaganap sa bahay nila sa susunod na linggo. Matagal na nitong gustong ipaalam sa mundo na siya ay anak nito, pero tumanggi muna siya. Gusto niya na kapag pinangalandakan na siya nito sa lahat ay makakaramdam ito ng pagmamalaki dahil sa kanya. At ito na ang tamang panahon para doon. I am so ready to be Ash Madrigal. Napataas na pa siya sa naisip habang naglalakad kasabay ang ina at ang kaibigan. Sino na nga ba si Clara? Nagpapatawa pa siya ng mapakla habang ginagalaw ang ulo na nagpagalaw din ang buhok niya hanggang balikat ang haba na kulay burgundy. Napatingin sa kanya si Alicia. Wow, parang commercial model lang oh. Sabay pa silang nagtawanan sa tinura nito. Ano ang mangyayari kay Clara sa muli niyang pagbalik sa Pilipinas? Muli ba siyang iibig kay Adrian o kay Giancarlo niya inibabaling ang kanyang pagmamahal? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.